Good morning. Morning po. Happy Father's Day po ulit sa ating mga tatay. Sa mga tumatayong tatay, Happy Father's Day din. Kinakabahan ako. Kamusta kayong lahat? Kamusta po kayo? Mabuti. May tuturo ako sa inyo. Alam nyo ba yung 6, 7? Hindi alam ng mga matatanda. Yan, yung 6, 7 ay yan yung usong meme ngayon ng mga kabataan. Gawin mo lang to sa harap ng mga bata. Gagawin din nila yung pabalik. Sasabihin nila, 6, 7. Pag di nyo alam, ibig sabihin ay matanda na tayo at kailangan na nating kumonek ulit sa mga bata. No? Lalo sa mga Gen Zs at mga Gen Alpha natin na mga anak or mga pamangkin. At alam nyo ba, kahit mga bata sa ibang bansa, alam nila yung 6, 7. Global siya. Do you have 6, 7 Singapore? Oo, di ba? Tama, di ba? And kahit global meme siya, buong mundo alam siya, no one can explain kung ano yung ibig sabihin nito. Kasi wala talaga siyang ibig sabihin. Nonsense lang siya. It's just an act na nakakatawa, humorous sa mga bata. And there are many other things na katulad ng 6, 7. Meron niyang sila tong sahur. Sila ballerina cappuccina, mga skibidi. Ano pa alam? Ang dami alam ng mga bata, no? These are called brain rot. Brain rot, ayon sa aking research, it refers to the mental dulling or cognitive decline associated with excessive consumption of low-quality online content, particularly on social media. So yung mga nonsense na yan, ang tawag po dyan, brain rot sa terminology ng mga bata. Ang literal na ibig sabihin ng brain rot ay pagkabulok ng utak. Pag tinagalog mo yan, yan talaga siya, pagkabulok ng utak. And gayon pa man, kahit na ito yung ibig sabihin niya at nonsense siya, gustong-gusto siyang i-consume or panoorin ng mga bata. Why? Because it keeps them entertained. Di ba? Naaaliw sila dyan. They're scrolling endlessly sa mga gadgets nila, di ba? Pinapanood nila yung mga reels, short reels, mga maiksing videos na nakakatawa. And yung result, ayun, napakaiksi ng attention span ng mga bata. Di ba? Napakabilis nilang maboard, sa totoo lang. Hindi sila pwedeng walang cellphone, hindi pwedeng walang gadget. Naku po, mag-aalboroto pag walang gadget, kailangan may hawak na gadget, kailangan may pinipindot. Pati matatanda na ganun no? Hindi tayo mapakali. But 30-minute preaching nga, minsan, hindi tayo makatiis na hindi sumilip sa Facebook So, ganun na siya. And they are always looking for stimulation. Yung brain nila kailangan palaging na-stimulate. Kailangan laging masaya, kailangan laging active, kailangan laging meron silang pinapanood. And sabi pa sa pag-aaral, ay watching too much brain rot can cause anxiety. Di ba? Grabe moody na mga bata. Di ba? Sobrang nila, iba yung mood swings nila. Yung brain nila, kailangan palaging masaya. Kapag ka na-board lang or nawala nga lang na internet, ako po, magwawala na yung mga bata. And sabi pa sa na-research ko, yung too much watching ng brain rot ay nagkakos ng identity confusion, restlessness, and anxiety. So grabe siya. And this is very alarming para sa akin. Kasi ginagawa ng internet yung dapat tayo bilang matatanda yung gumagawa sa mga bata. The internet is discipling our children. And not behind our backs. Alam natin di ba? Alam natin na nagkakagano na sila. And the ugly truth is, we know what's going on, pero mas pinipili na lang natin na ignore na lang natin. Ganyan yan, bata yan, di ba? Ignore na lang natin. And we don't do anything to counter yung common enemy natin, which is yung internet.
Hindi natin namamalayan na we are already raising a generation na nagsi-6-7. Pero don't get me wrong, 6-7 and yung mga iba-iba pang na mga nonsense na mga meme na yan, ay okay lang naman sa akin. Dumaan din tayo sa mga ganyan, di ba? Meron din tayong mga nonsense na pinagtatawanan dati ng mga bata tayo. Pero against ako sa reality na yung internet ang nagdi-disciple sa ating mga anak. Na mas pamilyar pa sila sa mga senseless na bagay kaysa kay Jesus. And let me remind you, church, that we are called to raise a godly generation. Kaya ang title po ng mensahe nating umaga ay Raising a Generation That Seeks Heaven. We are called to raise a generation that seeks Jesus. We are called to raise a generation that genuinely seeks God. And yes, ito yung message ni Lord sa inyong lahat para ngayong umaga. But fathers, men, I'm talking personally to you. Please hear my heart out. Our children will be a disciple whether we like it or not. Sabihin natin, walang nagdi-disciple sa anak ko, wala namang tuturo sa kanya, mag-isa lang siya. Nag-gadget lang siya dyan. Ano lang siya, introvert lang siya, walang nagdi-disciple sa kanya. Merong nagdi-disciple sa kanya. Ang tanong lang, sino? May nagwa-wiring nung kanyang utak, nung kanyang thought process. Ang tanong lang, sino o ano ang nagdi-disciple sa kanya? Sino kaya? It could be the internet. It could be yung favorite nilang entertainment artist. Ay mga vloggers. It could be games. It could be their friends. O kaya someone they knew. Or it could be us. And it should be us. It should be the fathers. Brothers and sisters, this is not just a fight inside your homes, but a battle inside our church. So today we will learn what does the Bible says about raising a generation that seeks heaven. Seeks heaven. At dahil ngayon ay Father's Day, and to honor yung fathers natin, na matatawag nating men with a few words, at madalas mga nonchalant lang, we would only have 2 major points. 2 lang para matandaan nila kasi most of the time talaga makakalimutin ng mga sangkatatayan di ba? So first one is talk. Yun lang, talk. Para madali nating matandaan, lalo kaming mga lalaki at mga fathers. Talk about God. May nagsabi na ang nakakainis daw na kachismisan ay mga asawang lalaki o yung mga tatay. Di ba? Yung sobrang pag-rant mo, grabe emotions mo, no? Sobrang detalyado yung mga sinasabi mo. Talagang sobrang yung binubuhos mo na lahat ng emosyon mo. Tapos ang reply sa'yo, ganon. Hayaan mo na yun. Ganon talaga. Sige, ganon lang. Men, especially fathers, usually doesn't talk much. Pero hindi po yan ang concern ko ngayong umaga. Ang issue ko sa inyo mga parents, ay you rarely talk about God in front of your children or around your children. Okay lang naman kung hindi kayo pala salita sa bahay. Okay lang yan. Kung ganyan talaga kayo. Pero tungkulin yung magsalita ng mga bagay na maka-Diyos sa harapan ng inyong mga anak. In Deuteronomy 6 verse 5-7, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today.
Sabi ni Lord. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. When was the last time that you talked about God sa inyong mga anak? When was the last time na sinabi mo, kinausap mo yung anak nyo tungkol sa Diyos? O never nyo silang nakausap tungkol sa Diyos? Your children don't automatically know about Jesus. Hindi pagkapanganak sa kanila, alam na agad nila, kilala na agad nila si Jesus. Hindi ganon. Hindi nila alam yung tungkol about kay Lord, about kay God, about the things of heaven. At bilang mga magulang, tungkulin ninyong ipakilala si Jesus sa kanila. Tungkulin ninyong ipaalam na dapat mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong lakas. Paulit-ulit. Talk about Jesus sa loob ng bahay, talk about Jesus sa labas ng bahay, kayo'y nasa mall, kayo nasa school, kayo naglalakad, talk about Jesus. Kayo kumakain, talk about Jesus. Kayo nasa loob ng sasakyan, kayo ay, bago kayo matulog, maging hanggang sa inyong pagising, talk about Jesus. Hanggang sa maging bukang bibig ninyo ang Diyos sa harapan ng inyong mga anak. May concept po na tinatawag na primacy effect, kung saan mas tumatatak sa isipan nating mga tao, lalo sa mga bata, yung unang information na maririnig nila tungkol sa isang bagay. So, halimbawa, pag sinabi mo sa isang bata na ang color red ay color green, sabi, ito color green yan, kahit color red yun. Iisipin ng bata na totoo yung sinasabi mo, na green nga yun at hindi yun red. So pag may makikita sila na bagay na color red, sabihin nila, green yan. At pag may nagsabi sa kanila, hindi green yan, red yan, sasabihin nila, hindi, green yan. Kasi yun yung natandaan nila, yun yung unang information na pumasok sa isipan nila. So if they won't hear things about God from you, they might hear a different version of God sa ibang tao. And how can you counter yung maling kaisipan na yon kung hindi mo sila tuturuan kung ano yung tama, kung ano si Lord, di ba? They might hear na God gives sickness. O kaya sabihin, God is unfair or God is unjust. Paano mo makokontra yon kung hindi kayo mag-uusap tungkol sa Diyos? Diba? Hindi na. Lalaki na siya na yun yung wiring ng utak niya. Kasi yun yung una niyang narinig. Kasi hindi mo siya kinakausap tungkol sa Diyos. Diba? And we all know na hindi naman ganun yung Diyos natin. Diba? He is just, He is good, and He always give good gifts to His children. So kailangan niya marinig yung mga ganung bagay. Otherwise, the world will tell him na ito yung Diyos. At wala ka na magagawa para baguhin yung pagtanda niya. Parents, fathers, you should be the first preachers your children should ever hear. You should be the first preacher your children should ever hear. In John 10, verse 27, Jesus said, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." But how can they follow Jesus if they don't know Him? And how can they know Jesus and His voice? Paano sila magiging pamilyar sa mga salita ng Diyos? Tungkol sa mga bagay, tungkol sa kay Jesus, kung hindi mo sila kakausapin about sa Diyos. Talk about God. In Psalm 78, verse 4-7, "We will not hide them from their children, telling to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done, that they may arise and declare them to their children, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments." Speak about Jesus. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo,
Kung sino siya, kung ano yung mga magagandang bagay na kaya niyang gawin, kung ano yung mga nagawa niya, lahat ng magagandang bagay tungkol sa Diyos, speak about that sa harapan ng inyong mga anak. Huwag niyong itago sa kanila yung mga bagay na ito. Nang sa kanilang pagtanda, ganun rin ang kanilang gagawin sa kanilang mga anak. Amen? Talk about God. Number 2, walk. Ayun lang ulit, walk. Para matandaan, walk with God. Malalaman daw natin kung sino yung madalas kasama ng mga bata o ng mga anak natin, depende sa kanilang gestures or actions. Di ba? Kung sino yung palagi nilang kasama. Kung paano sila magsalita, kung paano sila maglakad, paano sila matulog, kumain, anything na ginagawa nila, ay malalaman natin kung sino yung palagi nilang kasama. Kasi kinokopya yon ng mga bata. Di ba? Kaya pag mapapansin niyo yung mga batang parang matatanda magsalita, yung sobrang buo na ng mga thoughts nila, palaging kausap nun ay mga matatanda. So pagka naman pa baby talk, puro bata rin ang kausap. Diba? Our children will try to imitate kung ano yung ginagawa natin. They are closely watching us. Kaya kung nakikita nila kayo, na kayo ay nagbibisyo, or umiinom, or kung ano man ginagawa nyo, don't get surprised kung ang mga anak nyo, ganun na lang din ang gawin. Kasi nakikita nila no? So kapag kayo ay palaging nakatambay, palagi kayong nakikipag-usap, kung chismis kayo dyan, dito, kung sino-sino kausap nyo, don't get surprised kung manahin din nila yon. Kasi nakikita nila and gagayahin nila yon. Question ulit, when was the last time na makita ka ng iyong anak na magbasa ng Bible? When was the last time na nakita ka ng iyong anak na magbasa ka ng Bible? Palagi kanyang nakikita, siguro sa isip niya, palagi kanyang nakikita na may hawak ka cellphone, pero kailan kanya huling nakita na magbasa ng Biblia? Kailan ka huling nakita ng iyong anak na sumamba at magpuri sa Diyos, umaawit ng buong puso, tahimik at taimtim, na nagdadasal? Kailan ka huling nakita ng iyong anak na nakikinig ka sa preaching na hindi distracted, na gusto mo lang talagang marinig yung ano yung gustong sabihin sa'yo ng Lord? When was the last time na nakita kayo ng iyong anak na you are genuinely seeking God? Na wala ka ibang nais kundi makilala pa si Jesus. Kailan kanya huling nakita na lumuhod, magdasal, tumangis at maging desperado sa tinig at presensya ng Panginoong Jesus? When was the last time? Paano natin may tuturo sa ating mga anak na, anak, this is how we honor God. This is how we worship God. Kung never ka nilang nakitang magbigay galang sa Panginoon. Ikaw dapat ikaw dapat yung nangunguna sa panalangin. Ikaw dapat yung nangunguna sa pag-attend ng church. Hindi dapat ikaw yung kailangan pang akayin or kailangan pang suyuin para lang umattend ng church. Dapat ikaw yung nangunguna. Mga parents, dapat ikaw yung nag-encourage sa kanila na umattend ng Sunday service, ng Regent service, na mag-participate sa mga worship ministries natin, sa mga kung ano-ano pang mga ministries dyan. Dapat kayo nag-encourage sa kanila. Fathers, you need to step up. Fathers, wake up. Your responsibility doesn't stop sa pagiging good provider. Sabi ni Pastor Aiden Wilson Tozer, a man's work is nothing compared to his worth as a father. To lead the child to Christ is the highest honor a man can achieve. Lahat ng ari-arian mo, lahat ng meron ka, business mo, kotse mo, kung ano man yung meron ka, may maganda kang kumpanya, may ari ka ng kung ano-ano pang mga properties, lahat yan ay hindi kayang
tumbasan yung value mo, yung worth mo bilang isang ama na nililid yung anak mo papalapit kay Kristo. Lahat ng yan ay walang kwenta, walang halaga yan sa halaga mo bilang isang father na ililid mo yung anak mo papunta kay Jesus. Fathers, your highest calling is to become a godly father raising a godly generation. It is your responsibility to lead your family towards God through the way you walk with Him. In 2 Corinthians 5:20, it says that we're ambassadors of Christ, di ba? We speak and act on behalf of Jesus sa harapan ng ibang tao. Pero minsan nakakalimutan natin na representative din tayo ni Jesus sa harapan ng ating mga anak. Na dapat makita sa ating pagsasalita at pagkilos ang Panginoong Jesus. Kung paano siya magmahal, kung paano niya bigay importansya ang mga bagay na makalangit, kung paano niya ayusin ang kanyang sarili ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kailangan niya makita sa inyo ito. Because if we will not teach our children to walk in the Spirit, the world will teach them to walk in the flesh. In Proverbs 22 verse 6, direct your children into the right path, and when they are older, they will not leave it. Raising a godly generation starts now. Habang bata pa sila, ay magandang maukit na natin sa kanilang mga puso ang katuwiran ng Diyos, na sa kanilang pagtanda ay hindi nila ito malilimutan. And before I conclude, may gusto ko share, nung time nung Old Testament, kung saan na-capture o nakubkob nila Joshua yung Promised Land, na-fulfill nila yung kanilang panawagan, yung calling nila, nakubkobin nila yung Promised Land. Na-fulfill nila yung purpose nila, purpose ni Lord sa buhay nila. Nakita nila yung kabutihan ng Diyos, kung paano sila tinulungan bago pa nila kubkubin yung Promised Land. Napakarami nilang pagsubok, pero itinawid sila ng Panginoon doon. Nakita nila yon kung paano sila ipinaglaban ng Diyos, kung paano sila idisiplina, and naranasan nila ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos sa lahat ng kanilang pinagdaanang digmaan at pagsubok sa kanilang journey sa Promised Land. And their entire generation lived their whole lives fulfilled, and they served the Lord until their last breath. Napakaganda ng story, no? Na-fulfill nila yung purpose nila, yung calling ni Lord sa buhay nila. Tapos, nakita nila yung mga magagandang ginawa ng Diyos, nasa puso nila yon. Kaya nag-serve sila kay Lord ng buong puso, nag-worship sila ng buong puso hanggang sa huling hininga nila. Napakaganda ng story. But after that generation died, another generation grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things He had done for Israel. Yung sumunod na henerasyon ay hindi na kinilala ang Diyos because the older generation failed to teach the younger generation. They have failed to speak the Word of God. They have failed to talk about the good things na ginawa ng Diyos sa kanila. They have failed na ipakita sa mga bata kung paano nila bigyang halaga, kung paano nila bigyang honor or bigyan ng worship yung Diyos na tumulong sa kanila sa journey nila. They have failed to pass on their faith to the next generation. And tayo rin ay nanganganib na maulit yung kanilang pagkakamali. Kung patuloy tayong mananahimik at magsasawalang kibo na lang sa nakikita nating nangyayari sa ating mga anak. They are being discipled away from God. Diba? Look at your children. Tingnan yung mga anak nyo. Bata man yan or matanda na, may edad na. Tingnan nyo sila.
The world is slowly pulling them away from seeking the heavenly things. From seeking Jesus. Di ba? Dinidistract sila ng mundo para hindi nila isik yung righteousness ni Lord. Yung ilan sa atin, walang anak. Wala tayong anak. Pero meron tayong mga pamangkin, meron tayong mga apo, meron tayong mga inaanak. Maraming bata dito sa church. Maraming Jenners, maraming mga YAs pa, mga bata pa sila. And we need you. Kaming lahat, we need you. May kasabihan na it takes a village to raise a child dahil hindi lang sa pagpapalaki ng effort ng magulang lang yung pagpapalaki ng isang bata, kundi sa effort ng napakarami pa. But for us, it takes a whole church to raise a godly generation. And bilang isang simbahan, lahat tayo should take part of raising our children. Amen? Parang nagtatampo na sa akin yung mga tatay. Gabi na. Tatampo na kayo. Sabi nila, but pagka Mother's Day, kasi nung nag-preach ako Mother's Day nung last year, pag Mother's Day, ang preaching daw about loving our mothers, appreciation sa mothers, about caring yung mga nanay natin, na sobrang nila, dapat mahalin natin sila. Bakit pagka Father's Day, ang message, Fathers, wake up. Fathers, step up. You need to step up. Dapat gano'n. Sa bahay nga, yung mga nanay, laging tama. Tapos kami laging mali. Diba? Father, hindi po totoo yan. Nagkakamali po kayo. Mali na naman, no? Mali na naman. Naniniwala po kasi ako na mga fathers natin ay may special kayong purpose kay Lord. You have a special role in God's kingdom to lead and disciple the next generation. You shall be part of the great revival that is going to happen. You shall be the pillars of this church. You shall be in the front lines of the spiritual battle at hindi lang basta spectator na nandyan lang sa upuan nakaganito. Dapat kayo'y nasa harapan. Dapat nakikita kayo ng next generation na nagsiserve. Dapat kayo yung nagsasalita dito sa harapan. Dapat kayo yun, fathers. But you are even called fathers. The same title we call our God. It is your purpose to lead us back to the heart of our Father in heaven. That is why I am pleading you all, parents, especially fathers, men, to step up. The younger generation needs you, and we need you today. We need true men. We need godly fathers. We need you today. In 1 Corinthians 16, verse 13 to 14, mas gusto ko yung Tagalog. Sabi dito, magmatyag kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Amen. Can I ask you to please stand and let's pray. Dear Heavenly Father, salamat sa araw na to. Lord, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa mercy mo. Salamat sa hope. Salamat sa peace, sa love, sa provision mo, sa grace, sa forgiveness mo. Lord, we thank you for this day. God, Lord, I pray and I declare, Lord, that there will be a transformation, Lord, sa puso namin ngayon. That we will be transformed from the inside out. That we will not be the same, Panginoon, na mula kanina nang kami pumasok dito sa simbahan. Ngayong paglabas namin, Lord, na may nag-stir up sa puso namin, God. Lord, I pray, Lord, that your message today ay uukit sa aming mga puso at isipan.
Lord, I pray and I declare, Lord, that you will raise our fathers. Lord, I pray and I declare that you will raise a godly father, Panginoon, dito sa simbahan, that they will step up and they will be the pillars of this church. God, Lord, I pray and I declare that our fathers will be our stronghold, God. Lord, I pray that you reveal yourself sa kanila, that you will remind them of their purpose, of their calling. Lord, I pray yung mga parents namin, Lord, will be more intimate with you, that they will seek you, Jesus, that they will long for your presence, or without your guidance, without you, Jesus, they cannot be a good parent, Lord, because apart from you, none is good. Only you, God, only you, Jesus, is good. And we need you, Lord, sa pagpapalaki sa aming mga anak. Oh, Lord Jesus, we thank you for today. Thank you for your word. Thank you for your presence. Thank you for your everlasting peace, God. We glorify you, Jesus. We praise you. We give you the highest adoration. We give you the praise. We worship your name, Jesus. We thank you. In Jesus' name, amen. Let's all raise our hands for the benediction. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace, both now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you and happy Father's Day.